Maulang hapon sa inyo guys. Bible time naman tayo. Marami sa atin na wala masyadong interes pagdating sa salita ng Diyos kasi nga syempre ang pinagkakaabalahan natin dito sa buhay, magtrabaho, kumita ng pera, at yung pera naman na yon gagamitin natin sa pamilya. Pero ang totohanan guys, ito kumukulog na. Hindi natin kailangan masyado mag-focus sa pera. Bakit? Dahil ang pinaka-importante sa buhay natin, kilalanin ng Diyos, manampalataya tayo sa Kanya, at magsisi sa mga kasalanan. Kasi kung tayo, mapapalapit tayo sa Diyos, lahat ng mga pangangailangan natin, ibibigay niya. Okay, magbasa muna tayo ng Bible. Okay, yung bagong Jerusalem, eto kasi yung titiran natin doon sa langit. Kung sakaling dumating na yung time na dadating na siya, titira na tayo sa piling niya, ito yung itsura ng langit. Pero syempre, hindi naman lahat yan detalyado eh. Kung ano lang muna yung nasa Bible, yun lang yung babanggitin ko. Okay, basahin natin. Sa pahayag siya, ang bagong Jerusalem, ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok na puno ng 7 huling salot ay lumapit sa akin. Sabi niya, halika at ipapakita ko sa iyo ang babaeng mapapangasawa ng kordero. Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu, at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ng Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumikislap na parang batong hiyas, gaya ng jasper at sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal, mataas at may 12 pinto. At sa bawat pinto ay may isang anghel na nakasulat sa pinto ang bawat pangalan ng 12 lipi ng Israel. Isang pangalan ng bawat pinto, may 3 pinto ang bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa ilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon, at nakasulat sa mga ito ang mga pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod. Gayon din ang pinto at ang pader nito. Parisukat ang ayos ng lungsod, kung ano ang haba, ganun din ang luwag. Sinukat ng anghel ang lungsod at lumabas na sukat ng lungsod ay 2,400 o 2,400 kilometers. Ang haba at ang luwag, gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader at 65 metro naman ang taas nito. Ayon sa panukat na dala ng anghel, batong jasper ang pader at ang lungsod ay lantay ng gintong kumikinang na parang kristal. Ang saligan ng pader ay puno ng lahat ng uri ng mamahaling bato. Jasper ang una, sapiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onise ang ikalima, cornalina ang ikaanim, krisolito ang ikapito, berilyo ang ikawalo, topaz ang ikasyam, krisopraso ang ikasampu, hasinto ang ikalabing-1, at amatista ang ikalabindalawa. Perlas ang 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa iisang perlas. Purong ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod sapagkat nagsisilbing templo roon ay Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero. Hindi na kailangan ng liwanag ng buwan upang magbigyan liwanag ang lungsod sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag doon, at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Hindi isasara ang mga pinto ng lungsod sa buong maghapon at hindi sasapit doon ng gabi. Dadalhin sa lungsod ang yaman at dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng kordero na iniingatan, aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito, sinlinaw ng kristal, ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ng kordero.
at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay punong-puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan. Nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa ng Diyos. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang muka at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng ilawan o ng liwanag sa araw, sapagkat ang Panginoon Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Okay guys, God bless sa inyo. Sana magustuhan nyo at sa mga nakikinig, napakapalad nyo dahil merong buhay na walang hanggan ang pagtitiis natin dito sa lupa. Okay, ito ang pinaka-tip ko para maligtas. Ito ang pinakasusi. Magsisi sa mga kasalanan at manampalataya kay Lord Jesus Christ. God bless po sa inyong lahat.